Don't ever try to download this lending app. Kakapahamak nyo. At grabe talaga ang panghaharas. Hi everyone and welcome back to my vlog. I-share ko sa inyo to. Lending app na ito ay walang iba kundi ang Rapido Lend online app. I-share ko sa inyo to for your awareness at para hindi kayo magaya sa akin. Grabe talaga yung na-experience kong panghaharas dito kahit hindi ko nga tinake yung offer nilang loan. So ito nga pala guys yung kanyang itsura at nakikita to sa Play Store and Apple Store. Pero again, wag nyo nga itong ina-download. Ano nga ba yung pangharas na ginawa niya? So usually nga guys, pag nag-review talaga ako ng mga lending app, talagang dina-download ko at check ko nga yung summary ng kanilang offer. Hindi talaga ako basta-basta nagpapadisburse sa account ko o hindi talaga ako nag-take ng mga loan. Ako lang talaga ay para mag-review. Medyo nakakadala pala mag-topic ng mga gantong lending app kasi nga ganito yung na-experience ko. So, una, syempre, din-download ko, niregister ko muna yung mobile number ko, and yun nga, mag-send ng OTP. Tapos nga, ay ibibigay mo na yung personal information. So, mamaya guys, malalaman ninyo kung paano nga ba yung at ano nga ba yung ginawa niya sa akin. Pagkabigay mo nga nito mga residential address, postal code or yung postcode, educational background, marital status, number of children, living condition, profession, ilang taon ka na ba nagtatrabaho at magkano ba yung salary income mo. Tapos ito, no, hihingi sila ng 3 contact references at ito na nga yung nangyari. So, humingi sila, naglagay ako ng mga close friends ko. Sa lahat ng online lending app, kailangan mong i-allow nga yung mga contacts, location, and yung camera. Ito na talaga yung masaklap na nangyari. So, talaga tayo nadali sa 3 contact references or yung pag-allow ko ng contact sa app na ito. Kasi siya lang yung last na app na dinownload ko, tapos nagkagulo-gulo na yung buhay ko, as in. Ito muna, papakita ko muna sa inyo yung mga process na ginawa ko para makita ko yung summary ng kanilang loan. Tapos, nag-offer sila ng 4,000 pesos, which is malaki talaga, di ba? Pag first-time user ka, tapos nakapag-loan ka ng 4K, napakalaki na nun. Dahil lahat ng mga first-time user sa loan, mga madalas, 1,000 or 2,000 lang yan. And meron daw siyang loan term na 120 days. So, 30, 60, 90, 120. Parang 4 months siya. 4 months talaga siya. Pero ngayon nga, ang marireceive mo lang daw, yung total amount na marireceive mo lang daw ay 2,600 pesos. So, ganun kalaki. Yun nga, no, sabi niya kanina, 120 days daw. Pero, kung makikita nyo dyan, nagbago siya. At ang service fee daw nila ay 1,400. Grabe, ang laki, no? So, ako, hindi ko tinake yung offer. At wala talaga akong balak. Dahil nga, nagre-review lang ako ng mga lending app. Yun na nga, inalaw ko yung contacts ko dun sa kaninang sinasabi ko. Ang nangyari, wala akong niloan, may tawag ng tawag at may nanghaharas sa akin. At napakalala. Sinasabi na, ikukulong daw ako, hindi ka pa ba magbabayad, anong petsa na. Kasi nakalagay dyan, di ba? January 30 daw ako nag-apply. Pero hindi ko to tinake ha. January 30 ako nag-apply. Then yung repayment term ko daw ay sa February 5. So, parang 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7 days mo lang babayaran yung 4,000. Sa 4,000, ang marireceive mo lang ay 2,600. So, tapos nangaharas sila. Ito yung malala. Lahat ng contacts ko sa phone ko ay minessage nila na guarantor ko. So, nandun yung mga dati kong ka-workmates, mga kaibigan ko. Ang nangyari, di ba nakakaya yun? Lahat yun, mga tita ko, na-message nila, relative ko, ginugulo nila yung buhay. So, siguro, para magbigay sila ng pera, yung mga contacts ko sa kanila, at pinapalabas niya na may loan ako. Yun nga, yung kapatid kong lalaki, yung bunso namin, nagtumawag siya sa mama ko. Bago pa nung tumawag yung kapatid ko sa mama ko, nag-call nga sa akin si mama na may threat daw sa akin at saka sa kanya na kailangan daw magbayad daw ako ng inutang ko, which is wala naman. At eto pa, yung kapatid ko, medyo nagpanic siya kasi about kulong-kulong nga daw yung mga tinetext. So, kinuha niya si mama na, kasi siya engineer siya. So, baka daw di siya maka-apply ng work. So, di ba grabe yung harassment? At ang dami nag-message sa akin, yung mga dati ko lang hindi nakakausap, nag-message sila sa akin na ginawa ko daw silang guarantor at kailangan daw nilang magbayad sa kanila. Nakakaloko talaga tong app na to and grabe yung kahihiyan na dinala niya sa akin. So, lesson to, never kayo mag-download ng mga hindi sila SEC registered kasi illegal talaga. Di ba may na-raid lang recently na 2 lending app. So, feeling ko related din to doon na related din sila sa mga Pogo. Be careful na lang talaga sa pag-a-apply ng mga loan. Pero ito, tip ko lang sa inyo, kung talagang
need nyo na mga emergency na pangbayad, masasabi ko mag-apply kayo sa mga bank financing na SEC-registered para legal. Katulad na lang ng mga Tony, Tommy, S-Loan, Daz-Loan, TikTok, PayLater. Yan kasi yung mga bank financing like C-Bank and Salmon. Legit yung mga yan. Home credit. So, kilalang kilala nyo. Be careful na lang guys, at gusto ko lang itong i-share sa inyo para hindi kayo magaya sa akin. Kasi alam nyo ba, nakaka-stress yun dahil binigay ng kahihiyan sa akin, napakatindi. So sana, may karma naman, babalik naman sa kanila yon. At sabi ko natuto na ako, ayoko mag-download ng ng mga gano'n na hindi financing bank yung nagpapaloan. Delikado talaga yung buhay ko, guys. Masisira yung career ko as in nakakahiya dun sa mga dati kong ka-workmates, yung mga dati kong friends. Actually, friend ko pa din. Pero nag-message sila sa akin ng random, mga hindi ko na nakakausap. Ay, nako, Diyos ko. Pati pamilya ko, tinatreat nila. Never again. So, yun lang, guys. Thank you for watching. And sana may natutunan din kayong lesson sa akin kahit papano. And don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye, everyone.